Pinayuhan ng MWSS ang publiko na magtipid sa pagkonsumo ng tubig kasabay ng pagbaba ng level ng Angat Dam. Samantala, tiniyak naman ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo sa kabila ng epekto ng El Nino. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Isinasali ni Aling Edna ang pinaghugasan ng pinggan sa isang maliit na timbang ito. Iniipon namin pangdilig ng halaman. Kami nagtitipid talaga sa tubig dahil unang-una mahal ang bayaran. Malakas at matured ang inaasahang El Nino ngayong Pebrero, kaya hinihikayat ng MWSS ang mga consumer na maging masinop sa paggamit ng tubig. Makatutulong kasi ito para maiwasan ang mabilis na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kapag naglalaba, instead of itapon po sa ating mga drainage system, ay ipunin din po ito para may magamit po na pambuhos sa mga CR. Makakatulong din po ito para mabawasan po yung daily consumption po ng ating mga customers. Pagdating kasi ng 180 meters, the priority is the domestic water supply. We also need to think yung for the food security. So ayaw naman po natin na mapaabot dito sa 180 meters kasi madideprive po talaga yung supply sa irrigation. Sabi ng National Irrigation Administration, kung may irigasyon ang sakahan, hindi magiging malaki ang epekto ng El Nino sa produksyon. Sa ngayon, 1.5 million hectares ang sakahan ang pinatutubigan ng NIA, pero may natitira pang 1 milyong hektarya. Mga sahod ulan kung tawagin natin, yung wala talagang makukuhanan. Kasama po sila sa expansion ng aming services. Pero as of today, talaga, dapat ang talagang humarap dyan, yung mga tumulong ng husto dyan, yung ating mga local government unit. Sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula, pumalo na sa higit 151 million pesos ang pinsalang dulot ng El Nino. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na magiging sapat ang supply ng bigas hanggang Hunyo. May epekto siya pero hindi pa ganun kalaki yung effect niya kasi maliit pa lang yan na volume. Yung iba naman ay can easily recover. Magtatanim lang ulit. Quick turnaround or magtatanim, minamaximize yung ibang areas. Tinataniman din ng hybrid ngayon. Tinututukan ngayon ng DA ang market stability. Inaasahan pa rin kasi ang mataas sa presyo ng bigas hanggang sa Setyembre na epekto ng El Nino sa pandaigdigang merkado. Pinaiigting din ang pamahalaan ng kampanya laban sa mananamantala. Nagagamitin ang El Nino para mag-hoard at magpatupad ng hindi makatarungang presyo sa bigas. Ayon sa Federation of Free Farmers, ngayon pa lang nagsisimula ng mag-agawan sa bagong aning palay ang mga trader. By the time the bulk of the harvest comes in March, the traders will try to buy as much as possible. Magkakaroon ng intense competition for supplying. No? And then they will stock up, monitor what is the normal buying price of palay. No? And then mako-compute nila anong equivalent niyan sa bigas. Yun siguro ang parang batayan ng Department of Agriculture at DTI para masabi na mayroong profiteering or hoarding. Coordination of course. Ito nga, to check yung mga prices number one, makita kung everyday ano yung presyo and to properly coordinate with all the agencies. Pangalawa is to check doon sa mga enforcement bureaus natin, agencies, kung merong mga nakikita na possibility ng hoarding or manipulation and to make the necessary recommendations. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.